Isa pong mapagpalang umaga sa ating lahat. Right now, I would like to give you a clear definition about the rapture, and I will give you the verses na nagpapatunay nito. Ito po ay talagang mga verses na masasabi mong sandigan ng doktrinang ito. Actually, this is not just a doctrine. It's a revelation coming from the Lord Jesus to the Apostle Paul, to the Gentiles. So, umpisahan na po natin. Ready na po ba kayo? If you really wish to go through this lesson, I suggest minumungkahi ko kumuha kayo ng ballpen, kaya lapis, whatever, papel, notebook, kunin nyo po itong mga talatang ito. Sapagkat pag ito po inyo mong naalaman na, madali na po inyong magagamay-gamay yung konteksto, yung katotohanan, at yung lakas o power ng sinasabi ng salita ng Diyos tungkol sa rapture. Okay, let's get it on! Okay, pumunta muna po tayo sa overview, no? Several verses in the Bible describe the rapture of the church, a future event. Tandaan niyo yan, a future event where believers of the Lord Jesus Christ will be taken up to meet the Lord Jesus in the air. Ito po yung mga key passages natin. Kasama po dito ang mga ballpen, please. 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 hanggang 18. Uulitin ko, 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Susunod natin, 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 58. Don't worry, babasahin ko po isa-isang mga talata mamaya sa sali ng Magandang Balita Biblia. 1 Corinthians, again, 1 Corinthians chapter 15, verses 51 to 58. Okay, and ito po, John chapter 14, verses 1 to 3. Tatlo lang po yung binigay dito sa atin pong overview, pero may mga talata pa pong iba tayong pwedeng isupport dito, malalaman nyo mamaya. Okay, these verses or ang mga talatang ito describe the resurrection of the dead in Christ. Talagang yung power ng resurrection binibigyan din dito. Tandaan nyo, nagbangon si Jesucristo mula sa mga patay para patunayan ang ating kaligtasan. This is the receipt. Ito ang resibo ng ating kaligtasan. Okay? Or the transformation of living believers. Transformation natin. Dating patay, binuhay. Kaya living forever together with Jesus and their ascent to be with the Lord. Okay? Napakaganda po nito. Okay. So, sabi ko po sa inyo kanina, babasahin ko po yung mga talata using the MBB or Magandang Balita Biblia revision ng 2018. So, ito po ay atin pong babasahin. Okay? O, ito yung mga key verses and themes po natin. Sana po nakahanda po tayo sa ballpen at lapis or papel or anything ano man. O kaya sa mga Bibles ninyo, pwede yung sulatan yan, dyan yung ilagay para hindi nawawaglit. Tulad ko dati, mga lessons ko, nilagay ko sa magkakahiwalay na papel. Aba, kung saan napunta, di ba? Okay, ang unang talata natin, handa na ba kayo? 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Ito, ang Magandang Balita Biblia. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong si Jesus ay namatay at muling nabuhay, naniniwala din tayong bubuhayin ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo
ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Ang Panginoong Hesukristo ang magpala ng Kanyang mga banal na salita. So ayun po yun, ano? So binasa ko po sa inyo ang 1 Thessalonians chapter 4 verses 13 to 18 ng Magandang Balita Biblia. Okay? So meron pong binabanggit ang merong paliwanag tungkol dun sa aking binasa. Ano po bang paliwanag natin dito? Sa wikang Ingles, ito po nakalagay. This passage is a central text. Okay, tandaan nyo, central text siya. This passage is a central text on the rapture, detailing the order of events, resurrection of the dead in Christ, then believers alive will be caught up, and emphasizing the promise of being with the Lord Jesus Christ forever and ever. Okay? So, susunod po natin ay ang unang Korinto 15, 51 hanggang 58. Sasalin pa rin ng Magandang Balita Biblia. Isang hiwaga ang sinasabi ko sa inyo. Hindi lahat tayo ay mamamatay, ngunit lahat tayo ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trumpeta. Sapagkat sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. Ang ating katawang nabubulok ay mapapalitan ng hindi nabubulok. At ang katawang namamatay ay mapapalitan ng katawang hindi namamatay. Kapag ang nabubulok at ang may kamatayan ay napalitan na ng walang kamatayan, matutupad na ang sinasabi ng kasulatan na lupig na ang kamatayan. Lubos na ang tagumpay. Nasaan o kamatayan ang iyong tagumpay? Nasaan o kamatayan ang iyong kamandag? Ang kamandag ng kamatayan, ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay nagmumula sa kautusan. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag tayo sa Panginoong Hesukristo at huwag matitinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod at gawain ng Panginoong Hesus dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Panginoong Hesukristo. Ang mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang magpapala ng kaniyang mga banal na salita. Siya nawa. So, ganun po, no? Nakita po natin, sa binasa po natin na talata na ito po ay nagsasabi dun sa resurrection. Simple as that. The resurrection from the dead. Bubuhayin tayo at sinabi po sa talatang yan na yung mga namatay, no? Mauuna silang babangon. Then tayo mga nabubuhay pa, sabay-sabay tayong babaguhin. Kaya pag buhay ka, hindi ka namamatay. Pag abutan ka ng rapture, you will never experience that. Instead, you will be changed in an instant. Okay? So, punta tayo dito po sa ating pangatlong, talata.
Okay? Ito po ay ang 1:14:1 hanggang 3. Sasalin pa rin ng magandang balita, Biblia. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyong pupunta ako roon upang imaghanda ko kayo ng inyong matitirahan? At kapag naipaghanda ko na kayo ng matitirahan doon, ako'y babalik din naman at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan man ako naroroon. Ang mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang magpala sa pagbasa nga naman ng kaniyang mga banal na salita. This is a very common verse na narinig po natin na sinasabi na ipaghahanda tayo ng Lord Jesus ng matitirahan sa langit. So, no further explanation for this. The verses itself explains itself. Susunod po natin. Okay? Oh, I think this is one of the most popular section of the said rapture verses. Unang Tesalonica 5, mga talatang 1-11. Sasalin pa rin ng magandang balita, Biblia. Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Kapag sinasabi ng mga tao, tiwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaeng manganganak. Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid. Kaya't hindi kayo mabibigla sa araw na iyon na darating na parang isang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng kadiliman. Kaya nga kailangan tayong natiling gising, laging handa at malinaw ang pag-iisip at di tulad ng karamihan. Sa gabi ay karaniwang natutulog ang mga tao. At sa gabi rin naman karaniwang naglalasing ang iba. Ngunit dahil tayo sa panig na ng liwanag at ng araw, dapat maging matino ang ating pag-iisip. Isuot natin ang balute ng pananampalataya at ng pag-ibig at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Panginoon. Hindi tayo pinili ng Diyos upang bagsakan ng kanyang hatol at ng puot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin upang tayo'y mabuhay na kasama niya. Maging buhay man tayo o patay sa kanyang muling pagparito. Dahil dito, palakasin ninyo ang inyong mga kalooban. Magpalakasan kayo sa isa't isa at magtulungan din naman kayo tulad na ng ginagawa ninyo sa kasalukuyan. Ang mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang magpapala ng kanyang mga banal na salita. A very popular one, yung binasa ko po because it represents Jesus like a thief in the night, biglang darating. Okay? And now, salamat naman, nakaproceed na po tayo sa climax o sa katapusan nitong mga talatang ito, no? A very popular one. Matthew 24, okay?
40 to 42, no? So, we have Matthew. Although ito po tawag dito, ito po ay verse para po sa tribulation. Pero sige, basahin na rin natin, dinagdag kasi dito. Kasi dito nakalagay, Jesus uses the example of 2 men in the field and 2 women grinding in the mill to illustrate the unexpected nature of the rapture. Pwede na rin po siguro, pero talagang ito kasi, ito ay, itong Matthew 24 talaga, verse ito para sa, anong tawag dito, tribulation. Pero since sinama naman to, may point din naman, sige, isasama ko na po siya. Mateo 24, 40 hanggang 42. Sasalin pa rin ng magandang balita. Biblia. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtatrabaho sa kabukaran. Kukunin ang isa at iiwan ang ikalawa. May 2 babae ring nagtatrabaho sa gilingan. Kukunin ang isa at iiwan din ang ikalawa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang Panginoon. Ang mahal na Panginoong Hesukristo ang siyang magpapala ng kaniyang mga banal na salita. So, yun po ang ating mga verses. Ngayon, bibigay ko lang po yung ibang overview para makita po natin. Okay? Ito po yung mga paliwanag tungkol sa rapture. Meron po tayong additional points. Some interpretations suggest a pre-tribulation rapture, where believers are taken before a period of tribulation, while others hold to a post-tribulation or mid-tribulation view. Ito po yung mga ibang naniniwala na mid-trib daw, tapos post-trib. No, hindi ko naman po tatalakayin yan dito. Importante, alam natin ang totoo. Talagang totoo po ang pre-trib. Hindi lang po siya isang view, totoo po ang pre-trib rapture. Susunod, the rapture is often seen as distinct from the second coming of Christ, which involves Christ's visible return to earth with His saints to judge the world. Okay? Distinct, ibig sabihin magkaiba ang rapture sa second coming. Bagay na ikinalilito ng ilan. For them, the same daw ang rapture at ang second coming dahil daw sa mga trumpets. Susunod. Again, hindi ko po tatalakayin yan, pero sinabi ko lang po, yan ang view nila. Susunod, the concept of the rapture is not explicitly mentioned in the Old Testament. Maliwanag po ito. Hindi binanggit ang rapture sa banal na kasulatan sa Old Testament. Okay? But some interpret certain passage as foreshadowing the event. Ibig sabihin ng foreshadowing, meron ng inihula na mga pangyayari o mga katulad na pangyayari sa Old Testament like si Elijah. Na-rapture si Elijah. Si Moises, hindi natin alam, nasa ng bangkay ni Moises. Parang ni-rapture din yata, whatsoever, no? So, ayan po. So, totoo po ang rapture. Whatever na paniwalaan ito o hindi, alam niyo, wag niyo sabihin na, hindi ako naniniwala sa iyo. Ginaganon nila ako minsan. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Ako raw. Oo, wag niyong paniwalaan na sinasabi ko. Pero ang problema, yung mga sinasabi ko nakasulat sa Biblia. Kaya ako sa inyo, paniwalaan niyo talaga yung sinasabi ko dahil nasa Bible yan. Diba? Hindi po ako aalsa ng bangko o nagbubuhat ng sariling bangko. Okay? Ever since naging Kristiyano ako, lahat ng parangal-karangalan ay kay Jesus Christ lang po. Siya ang maparangalan sa mga pinaghihirapan ko, pinagpapaguran ko mga videos and vlogs like this. Jesus, to Him alone all be the glory. Masaya ko po itong ginagawa. Monetization on this channel, I don't think so. I don't have even singkong duling. Diba? Ako pa nga ang bumibili ng maraming Bible, nagkokos ako ng thousands of pesos para ipamigay sa mga tao. Hindi po pagyayabang po yan dahil lahat ng meron ako bigay din ni Jesus Christ sa akin. Bigay po niya sa akin lahat niya. Wala akong ipagyayabang sa sarili ko. Okay? So ang hahangarin ko po rito, may parating sa inyong mensahe, hindi ang mag-monetize o maging famous. Kung famous ako, pinakita ko mukha ko, hindi ko pinapakita, hindi ko papakita. Sa rapture lang po tayo magkita in front of Jesus. God bless!